ang aura na magpapanginig kay Lucas Wikes dahil mukhang magiging matindi ang pagdadaanan ng kanilang grupo dahil biglang naging leader si Arthur Lewin. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Matapos ang malakas na pagsabog, hindi magawang pagmasdan ng buong grupo ang nangyari kay Oliver. Dahil ito'y naging buto matapos lamunin ng napakalaking apoy, kaya napamura na lamang itong si Reginald habang si Brald ay napatingin kay Arthur dahil kung hindi siya nailigtas kanina ng ating bida, siguradong pati siya ay naging buto na rin. Kinuha ni Arthur ang gemstone na nagmula sa tungkod ni Oliver. Pagkatapos inihagis niya ito towards Samantha na ikinagulat naman ng babae at sinabi na palitan mo ang gemstone na nasa wand mo dahil mas malakas ang batong ito. Kaya kaagad namang pumayag si Samantha. Sinabi ni Arthur kay Brald na mas mabuting umalis na sila dito. Kaya napaduko itong si Brald habang tumatayo at napapikit matang sinabi na tama si Note. Kailangan na nilang umalis dito bago pa magkaroon ng isa pang pagsabog. Pagkatapos mabilis na tumakbo ang lahat pabalik sa lagusan upang hindi sila maabutan ng malakas na pagsabog. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla na lamang lumabas ang napakalaking uod at sa lagusan pa mismo lumitaw na parabang ayaw ng bulating ito na hayaan silang makatakas. Kaagad tinawag ni Brald si Creole upang gamitin ang water defense magic. Kaya kaagad sinabi ni Creole ang salitang ay na ang ibig sabihin ay nakahanda na siya. Kung saan lumikha ito ng malakas na whirlpool na nagmula sa kanyang shield, ngunit nahirapan pa rin itong si Creole dahil masyadong malakas ang beast monster. Kaya sumigaw si Brald kay Samantha at Elijah upang magsagawa ng stun. Kaagad nag-chance si Samantha upang lumikha ng napakalaking water magic Seren's Hole na makikitang tumalsik si Samantha sa lakas ng sarili niyang atake na parabang nanibago siya sa bagong lakas ng gemstone na nasa kanyang wand na hindi niya inaasahan. Samantalang naghanda na rin si Elijah ng chanting upang lumikha ng isang magic spell na pipigil sa paggalaw ng napakalaking magic beast gamit ang Earth Magic Stone Serpent. At habang pinipigilan ni Elijah ang nagpupumilit na makawala na magic beast, napansin niya na parang bibigay na ata ang bato na nilikha niya. Napaisip si Brald kung gaano katibay ang bulating ito dahil kahit ang undeniable magic spell ni Elijah ay hindi man lang magawang magalusan ang katawan ng magic beast. Kung kaya't kaagad niyang tinawag si Jasmine at Reginald upang samahan siya na makikitang gamit ang Fire Elemental Affinity, nagliliyab ang katawan ni Brald pati ang kanyang espada. Sinabi ni Brald na si Jasmine ang kukuha ng atensyon sa Mana Beast at si Reginald naman ang susubok na tirahin ang gitna sa pagitan ng mata upang ito ay masaktan. Kaya kaagad na paggarit and understood ang dalawa at dagdag pa ni Brald na kung hindi pa rin sila magtatagumpay sa ataking ito, si Lucas at Note ang hahanap ng opening para tapusin ang Mana Beast. Unang tumalon si Brald at sinundan nito ni Jasmine na makikitang nagliliyab na umatake itong si Brald gamit ang kanyang espada with fire affinity at si Jasmine naman ay naghanda na rin ng wind elemental magic na inimbue niya sa kanyang dual dagger. Nag-unleash ng flame slashing attack si Brald na parabang sinubukan niyang hatiin ang katawan ng uod gamit ang nagliliyab niyang espada at sinundan naman ni Jasmine sa itaas, unleashing a dual dagger attack from top to bottom na makikitang parang winalis-walis ni Jasmine ang kanyang dagger sa buong katawan ng monster. Habang si Reginald naman ay naghanda ng isang pambihirang atake at naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon para tumalon at pakawalan ng huling atake gamit ang Earth Warhammer attacks na direktang tumama sa ulo mismo ng Mana Beast. Umusok lang naman ang katawan ng Mana Beast na parabang nagpalabas ito ng init ng nakaramdam ng sakit sa katawan. Ngunit hindi nila ito magawang mapatumba o mapaatras man lang. Habang si Lucas ay napangisngis dahil hindi daw niya naiintindihan ng kanyang nararamdaman kung bakit nakaramdam siya ng takot. At makikita sa gilid niya na tumatakbo na itong si Arthur habang ang uod ay nakapansin kaya sinalubong din niya ang ating bida. Wika ni Arthur, kung ang normal na fire magic spell ay hindi magawang ma-injured ang uod na to, so ibig sabihin, dapat mas painitin pa niya ang apoy na gagawin niya. Kung kaya't habang sumasabog ang mga butas sa paligid, napazigzag zone sa bilis ng ating bida habang nagliliyab ang kulay asul na apoy na makikitang mas lalong pinainit ni Arthur ang kanyang espada from light blue to light orange at gamit ang piston stamp tumalon si Arthur upang pabilisin ang kanyang jump speed para i-unleash ang nagliliyab na malakulay pink na slashing attack sa bibig mismo ng monster na makikitang walang kahirap-hirap na hinati ni Arthur ang mga matutulis na ngipin ng beast monster.
Kaagad tumalon si Arthur sa lumilipad na bato at napasigaw sa pangalan ni Jasmine, kung saan nasa itaas na pala itong si Jasmine na tumalon towards Mana Beast, naghanda ng pambihirang atake at kaagad pinakawalan ng mala tornado slashing penetration wind magic at direkta nitong pinatamaan ng gitna ng mata na makikitang lumikha lang naman ito ng napakalaking butas sa ulo mismo ng halimaw. Napasigaw ang Mana Beast habang tumataga sa maraming dugo sa kanyang ulo, kung kaya tinawag kaagad ni Brauld si Lucas at parang mas lalong kinabahan si Lucas sa moment na to, ngunit pinigilan na lamang ni Creel dahil napansin niyang tumatakas na ang malaking uod. Sinabi ni Brauld na mukhang ligtas na sila sa ngayon, kaya mas mabuting umalis na kaagad sila dito, at tinap niya ang balikat ni Jasmine para sabihing ayos ang ginawa nito kanina. Napatingin naman si Jasmine kay Arthur para sabihin na magmadali na sila. Ngunit itong si Arthur ay napatingin din kay Lucas na naging kampante at sinabi pa nitong yun lang pala ang gagawin para takutin ang dambuhalang uod na yon. Subalit sa hindi inaasahan, bigla na lamang nagkaroon ng paglindol na sobra niyang ikinagulat kaya nabitawan niya ang kanyang tungkod habang ang iba ay nagkaroon ng shocking moment na parabang alam na nila kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya sinabi ni Arthur na ang uod kanina ay wala naman talagang balak na patayin sila kundi mambuli lang sa kanila habang hindi pa nagaganap ang susunod na pagsabog. At heto na nga mga lods, muling lumiyab sa buong paligid, nagsisilabasan ng napakainit na apoy sa bawat butas, kaya kaagad kinuha ni Creel si Elijah since nasa tabi lang niya ito at nagmadaling nagcast ng water barrier magic spell. Habang si Reginald naman ay lumikha ng sariling earth barrier para sa sarili. Ngunit itong si Samantha ay parang nahirapang lumikha ng sariling barrier, kaya kaagad tumakbo si Brauld upang iligtas si Samantha para maipasok kaagad sa flame barrier na gagawin niya. Samantalang si Jasmine naman ay nagcast na rin ng sariling wind barrier at inabot niya ang kanyang kamay para kay Arthur upang makapasok kaagad sa barrier niya. Ngunit napansin ng ating bida itong si Lucas Wikes na kinukuha pa nito ang kanyang tungkod, kaya napamura na lamang ang ating bida at mabilis na tumakbo towards Lucas habang binibigkas ang incantation for barrier spell na parabang may kakayahan din itong si Arthur katulad ng mga conjurer na magsagawa ng chanting bago makalikha ng malawakang magic spell. Lumiyab ang napakalawak na apoy sa paligid ni Lucas dahil sa flame barrier na nilikha ng ating bida, at si Lucas naman ay nagulat nang nakita na nasa harap niya na ang famous masked swordsman, at dito'y nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa buong paligid at bawat butas ay talagang nagsisilabasan ng napakainit na apoy. Pagkatapos maya-maya, matapos ang matinding pagsabog, humupa na ang apoy. Ngunit bigla na lamang nagalit itong si Lucas at sinabihan si Arthur na umalis ka dito. Kaya iniwan ni Arthur ang isip bata na si Lucas Wikes. Ngunit nagulat na lamang siya nang nakita niya si Brauld. Napangiti lamang si Brauld habang minamasdan niya si Samantha na sobrang natulala sa nangyari kay Brauld. Ngunit nang pinilit niyang tingnan ang braso nito, siya ay napaluha na parabang hindi niya naiintindihan ang kanyang nararamdaman dahil literal na naputol ang braso ni Brauld at bumaha ang napakaraming dugo. Kaya napasigaw na lamang siya ng salitang no at napaupo habang umiiyak. Ang sumunod na eksena ay nagkaroon ng napakalakas na sigaw sa loob ng dungeon habang pinapainitan ni Arthur ang naputol na braso ni Brauld gamit ang espada. Kaya nagpang-abot ang luha, laway at pawis ni Brauld habang tinatalian ng bibig ng tela upang dito niya kagatin ang napakasakit na sugat na mararamdaman niya. Maya-maya, matapos patigilin ni Arthur ang pagdugo sa braso ni Brauld, nagpahinga muna ang ating bida. Habang pinapalamig naman ni Samantha ang braso ni Brauld at si Elijah at Jasmine naman ay nilagyan ng bandahe ang iba pang sugat ni Brauld. Huminga ng malalim si Arthur na parabang na-stress siya sa nangyari. Ngunit nagulat na lamang siya nang nakita ang sandwich na inabot sa kanya, at ito pala ay si Creel na napasabing bakit hindi mo tikman ang napakasarap na sandwich na ito para naman gumaan ang pakiramdam mo. Tumabi si Creel kay Arthur at ikinuwento na ito daw ay isang special travel sandwich na itinatabi niya kapag nakakaramdam siya ng down habang nasa loob ng dungeon. At ang pinaka-the best daw para kainin ng sandwich na ito ay painitin ng kaunti na sapat lang para mag-melt ang cheese sa loob. Kaya gamit ang fire affinity, tinunaw ni Arthur ang cheese at umusok ito na sobrang nagpabighani sa kanya para kainin kaagad ang masarap na sandwich. Ngunit napaihim itong si Creel at pangiting sinabi na, "Pakiusap, painitin mo rin ang sandwich ko." Maya-maya, naubos ng dalawa ang kanilang pagkain at na-realize ni Arthur na talagang masarap ang sandwich na ibinigay sa kanya. At sinabi ni Creel na ang fiancé niya mismo ang naglikha ng recipe na ito, mula sa pagpapatuyo hanggang sa paglagay ng pampalasa sa karne.
Kaya sinabi ni Arthur na isang maswerteng lalaki itong si Creole. At kung maaari, ipapadala ang kanyang pasasalamat sa fiancé nito para sa napakasarap na pagkain na natikman niya. At parang nagulat nga itong si Creole sa sinabi ni Arthur at ngumiti na lamang ito na parang may halong kalungkutan sa mga mata at napasabing sasabihin niya. Bigla na lamang nagulat ang dalawa nang narinig nilang sumigaw itong si Reginald na napasabing tumigil kayong dalawa. It's turn out na tinupak na naman itong si Lucas habang tinuturo niya si Brald na nagkamali daw siya. Dahil ang rason kung bakit sumama siya sa dungeon dive na ito dahil ang kanilang leader ay isang veteranong AA class mage. At ngayon hindi lang sila nawalan ng isang emitter kundi naging baldado na rin ang leader nila. Tumayo si Brald sa sobrang inis at sinabi na ikaw pa yung malakas magreklamo ikaw nga yung malaking tanga dito na binitawan ng sariling weapon at magpasalamat ka na lang na nagawa ka pang mailigtas ni Note. Tugon ni Lucas na kontrolado niya ang sitwasyon na yon. Hindi katulad mo na hindi man lang nagawang maprotektahan ng sarili sa tamang oras. Sagot ni Brald, kailangan niyang protektahan si Samantha. Dahil hindi naman sana kailangan pa niyang gawin ang bagay na yon kung naging alerto ka lang at kaagad naglagay ng barrier. At kung hindi ka nagtanga-tangahan, hindi sana aabot sa ganito. Biglang nakaramdam ang dalawa ng mabigat na presensya. At ito pala ay ang famous masked swordsman na napasabing, tama na yan Lucas, huwag maging makitid ang utak. Kaya napawat itong si Lucas at sinabi na isa kang augmenter pero orange core ka lang. Sagot ni Arthur, wala akong pake kung yellow core ka man o isang silver core o kahit isa ka pang Diyos. Dahil sa ngayon, ang tanging bagay na meron ka ay ang pagiging pabigat. Kaya nakaramdam ng takot itong si Lucas nang nakita ang mga nanlilisik na mata ni Note. Kaya umalis na lamang siya at binangga niya ang ating bida na parang bata na nagkainitan sa eskwela. Sinabi ni Reginald na gagamutin niya muna ang kanyang sugat at magpahinga muna itong si Brald. At si Arthur naman ay tinanong si Brald na kailangan itong magdesisyon bago sila mag-move forward. Si Reginald ay may paso sa katawan ngunit magagamot lang naman ito. At ang iba naman ay kaya pa nila ang kanilang sarili. Ngunit nag-aalala siya para sa kalagayan ni Brald. Kaya kailangan itong magdesisyon kung magpapatuloy pa rin ba ito o hindi na. Napakagatlabi na lamang si Brald na para bang nahirapan talaga siyang magdesisyon ngunit sinabi niya na magpapatuloy pa rin siya dahil probably ito na ang huling dungeon raid sa buong buhay niya. Kaya tatapusin niya ito hanggang sa huli. Kaya napawat itong si Samantha na napatanong kung paano lalaban si Brald kung isang kamay na lamang ang gamit nito. Kaya sagot ni Brald na isa pa rin siyang AA class augmenter. Kaya hindi siya magiging pabigat kailanman. Ngunit sa tingin niya, dapat si Note ang magiging leader sa grupo. Nagulat si Arthur sa sinabi ni Brald na siya ang gagawing leader at dagdag pa ni Brald na si Note ang pinakamakalma at pinakamatinong mag-isip sa kanilang lahat kahit sa harap ng hindi inaasahang pangyayari kaya walang duda isang likas na bihasa si Note. Napatingin si Arthur sa mga kasamahan ngunit nakita niya na tumango ang lahat sa naging desisyon ni Brald na siya ang magiging leader sa dungeon raid na ito kaya wala siyang nagawa kundi sumang-ayon sa desisyon ng lahat kaya sinabi niya na magpahinga muna sila ng isang oras bago mag-move forward. Kaya matapos ang isang oras, nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo at maya-maya napasabi na lamang si Brald na hindi ko talaga magets. Kahit ang bahagi na ito ay iba rin dati dahil hindi kailanman nabara ang lagusang ito. Ngunit napawi ka itong si Reginald na wala rin namang silbi kung magre-reklamo sila habang hinahanda ang kanyang Warhammer upang wasakin ng mala metal sheets na barrier. Lumikha ng malakas na atake si Reginald, ngunit hindi man lang niya nabutasan ng barrier at nagkaroon lang ito ng decent dent. Kaya ginamit niya na ang magic spell kung saan binalutan niya ng earth magic ang Warhammer upang magpakawala ng napakalakas na atake. Subalit wala pa ring epekto kahit sobrang lakas na ng kanyang atake na makikitang kahit nagkayupi-yupi na, hindi pa rin nakapag-penetrate ang kanyang atake. Kaya napangiwi na lamang siya ngunit may biglang nagtap sa kanyang likod. At ito pala ay si Jasmine na napasabing subukan mo ulit ng isa pang beses habang umaapaw ang napakatinding hangin na nasa dalawang kamay ni Jasmine. Muling nagpakawala ng napakalakas na impact blast si Reginald at sinabayan naman ni Jasmine sa likod at harap ng Warhammer gamit ang Wind Elemental Affinity upang mas lalong maging matulis ang kanilang atake at mas mapapalakas ang impact. Kaya gamit ang pinagsamang Earth and Wind Elemental Affinity, lumikha ng napakalakas na pagsabog sa buong barrier kaya ito ay nagmimistulang malaking pintuan na nasira. Napakover sa mata si Reginald dahil sa lakas ng liwanag, ngunit napadilat na lamang siya sa kanyang nakita dahil isang mala-enchanted forest pala ang lugar na ito. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!